yung iba sa inyo parang feeling ko no label, baka wala kayong label nitong person mo, kaya parang hindi, at saka yung sinasabi nga natin na non-committal, no, parang hindi masyadong committed, walang label, walang formality siguro, ganyan, kaya parang naninimbang din kayo dun sa person nyo, mga kapiksi. So yun yung nakikita natin. Hello guys, hello Gemini, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is Silip sa Pag-ibig Kapalaran. Ito yung love life reading nyo, Gemini, para ngayong October. Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed guys. Ibig sabihin, pwede magkabaliktad. If in case hindi kayo nakaresonate dito, try yung panoorin yung video para sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo, mga kapiksi. Alright? So, dito nakikita natin. Alright. So, merong past love, merong new love, mga kapiksi. So, pwedeng triangle issues din ito, mga kapiksi. Kasi open relationship, guys. So, pag sinabing open relationship, non-committed, no? Parang hindi masyadong committed. Kasi nga open yung relationship. Ibig sabihin nito, pwedeng multiple partners din. So, you may be dealing with a person na open sa multiple relationship. Ibig sabihin, okay sa kanya na may partner siya, tapos meron pa siyang ibang partner. Kaya merong past love and new love na energy dito. So, pwedeng yung iba sa nyo, guys, pwedeng you are also torn between ex-lover mo, tapos meron kang new lover or new partner, mga kapiksi. So, parang may mga ganon. Pwedeng meron ka ng partner, tapos nangungulit pa yung ex mo, ganyan. Or pwedeng sa partner side mo na parang pwedeng ikaw yung new love niya, tapos meron siyang past love or ex na nangungulit sa kanya. Kaya parang nasa third party situation etong energy na to, mga kapiksi. And dahil yun dito sa open relationship na energy na parang non-committed, mga kapiksi. Okay? So, titingnan natin guys kung anong story nitong love story na to gamit itong deck na to. Comment down below, mga kapiksi, if in case na naka-resonate kayo dito sa mga energies na to. So, dito guys, itong deck na to yung gagamitin natin. Sisilipin natin yung love life nyo for October. Hahanapin natin yung energy ng love at saka yung energy ng Gemini. Habang sinashuffle natin to guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa mga kapiksi natin gusto yumaman, mga kapiksi, mag-avail na kayo ng course na yan. Sobrang ganda talaga niyan, and uunlad at aasenso yung buhay nyo kapag natutunan nyo yan, mga kapiksi. And may good news ako, meron tayong promo ngayong October, no? 10-10, so 10% discount guys. 10% discount sa lahat na mag-avail ng course until this October 31, mga kapiksi. So mag-avail na kayo guys. Alright, so lumalabas dito guys, negative and positive energy. Ito yung energy ng love, mga kapiksi. Tapos Gemini, ito yung energy nyo. Kayo ay na-represent ng King of Swords sa ating spread, mga kapiksi. Unahin natin yung negative energies guys, kasi nakikita natin na maraming problema sa inyong relationship, no? Medyo stress kayo guys. You are facing toxicities. Feeling ko dahil dun sa past love energy na nangungulit dun sa relationship nyo, especially kung kayo na ng person mo right now, tapos parang merong ex-lover na nanggugulo, past person.
very toxic itong person na to. Pwedeng ano din kasi to guys, pwedeng yung person na yon baka kasi meron siyang anak ganyan sa pagkadalaga or sa pagkabinata, tas meron silang anak nitong past person na to. So parang for some of you pwedeng nangungulit yung past person dahil dun sa mga obligation, responsibilities para dun sa mga anak. Okay lang naman yon dahil wala namang kasalanan yung bata doon, pero dapat siguro mag-set na lang din ng expectation, no? So wag nyo lang masyadong, kapag ka ganun, syempre wag nyo masyadong indahin kasi bata yun, di ba? Kumbaga parang responsibility ganyan. Pero yun nga, medyo nai-stress kayo guys. Medyo masakit yung ulo nyo, and yung iba sa inyo parang gusto nyo na mag-give up, gusto nyo bumigay, pero yeah, yun yung nakikita natin. Yung iba sa inyo guys malungkot, parang hindi nyo siya masabi, no? Hindi nyo ma-open dun sa person nyo, hindi nyo masabi yung mga nasa loob nyo, parang sinasarili nyo lang lahat kasi parang ayaw nyo rin na magkaroon ng miscommunication din sa person mo, kasi parang sinabi niya na sa'yo na wala na yon, wala, pero parang hindi kayo mapakali, no? Hindi kayo mapakali, hindi kayo aligaga kayo, kumbaga hindi siya ma-wipe out sa isip nyo, kaya medyo na-stress kayo and nagwo-worry yung iba, pero kaya kayo nalulungkot, alright? Pero yung iba sa inyo guys, mahal kayo nitong person mo, no? At least nakikita natin dito na parang gusto ka namang pasiyahin ng person mo, pero parang hindi mo yun nakikita, tsaka hindi mo yun nararamdaman, parang nasa isip niya lang. Pero hindi niya pinapakita, tapos hindi niya alam kung paano gawin, hindi niya alam kung paano sabihin, kasi parang puro duda ka sa kanya. So meron kayong disconnect nitong person mo. Sometimes hindi siya ma-express ng salita lang, tapos sometimes hindi din siya maipakita ng gawa, tapos minsan sinabi na tapos ginawa na, tapos parang hindi nyo pa pinapaniwalaan. So nandun yung disconnect mga kapiksi. Etong relationship na to kailangan magkaroon ng trust, kasi walang, dahil siguro sa open relationship na energy na nakita natin, parang walang trust. At saka parang yung iba sa inyo parang feeling ko no label, baka wala kayong label nitong person mo, kaya parang hindi. At saka yung sinasabi nga natin na non-committal, no? Parang hindi masyadong committed, walang label, walang formality siguro, ganyan, kaya parang naninimbang din kayo dun sa person nyo mga kapiksi. So yun yung nakikita natin na mga energies. Water sign element, Cancer, Pisces, Scorpio. For some of you, maaring water sign yung person mo, maaring may water element sila sa kanilang natal chart mga kapiksi. You may be dealing with a person, merong conflict dito guys, kasi yung iba sa inyo, etong person, parang merong isa sa inyo na very mature mag-isip, tapos yung isa very selfish, na parang sarili niya lang yung iniisip niya. So doon din nagkakaroon ng disconnect, no? And parang meron sa inyo na isa na intindi ng intindi, unawa ng unawa, tapos yung isa naman masyadong, sabi ko nga, selfish, parang palagi na lang nagsi-self-pity, palagi na lang naghahanap, ganyan, demanding, ganyan, pero parang hindi naman niya nare-realize ko ano yung nararamdaman ng kabilang party. So puro sarili niya lang yung iniintindi niya. May ganong klaseng ganap na energy sa inyong relationship, kaya nagkakaroon kayo ng pag-aaway mga kapiksi. Alright? So yung pag-aaway nyo guys, medyo madalas, nakikita natin, medyo madalas, medyo yung cycle, kumbaga parang paulit-ulit yung cycle na nag-aaway. So hindi pa, walang parang hindi nasiset yung expectation, at saka walang trust, no? Yun yung nakikita natin, walang trust. Pag wala talagang tiwala mga kapiksi, hindi talaga ma-resolve yung mga issues, kasi may insecure, no? Meron sa inyo na insecure sa relationship. Yeah, eto yung guys, no, due to lack of action, at saka due to lack of comforting words, siguro yung pwede nating sabihin, comforting words, okay? So, and I'm sensing na kahit na mag-usap kayo nitong person na to, kung hindi naman pinaniniwalaan at pagtitiwalaan,
tiwala. Yan. Pagtitiwalaan, hindi rin siya mare-resolve. So, kailangan magkaroon kayo ng tiwala sa isa't isa, mga kapiksi. Alright? So, yun yung nakita nating love energy Gemini ngayong October. Comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo. Ito yung ating love messages for you guys. Bunot tayo dito. By the way, mga kapiksi, if naka-resonate kayo dito sa spread na to, if feeling nyo, kailangan you have to go back to yourself. You feel secure. So, pwede nyong pakinggan yung self-love subliminal para maging okay yung pakiramdam nyo. Ho'oponopono, self-love, and kung ano-ano pa. Pwede nyo naman i-combo-combo, guys. Depende sa trip nyo. Basta gamitin sa mabuting intention lang, wag sa kalandian. Okay? Alright. So, tingnan natin yung mga love message sa inyo. Habang sinashuffle natin ito guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires, using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, ayan guys, so lumabas yung trust. Diba sabi ko sa inyo, kailangan magkaroon ng trust, tiwala sa isa't isa, para ma-resolve yung issue. Kasi kung wala kayong tiwala, hindi talaga maayos yung issue nyo kahit mag-usap kayo. Kasi feeling ko yung iba nag-uusap naman, feeling ko yung iba nag-uusap naman pero parang hindi naniniwala. So, baliwala rin yung pag-uusap, mga kapiksi. Alright? And gaangan nyo lang, mga kapiksi, no? Romansahin nyo, landiin nyo, diba? Kumbaga parang, ibig sabihin, focus dun sa light energy, love energy, masayang energy. Wag na yung puro drama. Mabigat kasi yun guys, yung drama, diba, sa relationship. Kaya nga kayo nag-in a relationship kasi gusto nyong kiligin kayo. Gusto nyong masaya, diba? So, pag nilagyan nyo ng drama, hindi na yun romantic relationship. Drama na yun. Nasa category na siya ng drama, di ba? Kumbaga parang nanonood ka lang naghahanap ka ng palabas sa Netflix or sa kung saan man. Naghahanap ka ng category na romance, wala ka doon, no? Kasi nandun ka sa drama na genre. So, dapat doon lang kayo sa romance kasi yun yung mga nagpapakilig. Alright? So, yun yung pagbusa nyo ng attention and focus on yourself, love yourself, do things that you love, mga kapiksi. Alright, so comment down below Gemini if naka-resonate kayo dito sa love reading nyo. Guys, ito yung ating 2024 kapalaran. Kung hindi nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.